Pumati ka muna. Hello po sa lahat ng nanonood dito sa studio, pati sa mga taga-Angona Rizal. Ito yung mga tanong mo sa ating mga judges. Sino una? Abel. Sige, I think it's Abel. Abel, please. Hello, good evening. Ito yung question sa'yo. Dahil sa mga rehearsal dito sa Gandang Pilipina, naging close ka sa isang co-candidate. Nag-open up siya sa'yo tungkol sa financial, problema sa pamilya. Sobrang naawa ka sa kanya. Bago ang pageant, hiniling niya sa iyo na huwag na gawin ang best mo para siya ang manalo. Kailangan daw niya ang prize money dito sa Gandang Pilipina. Ano ang gagawin mo? Unang-una po sa lahat, sasabihin ko po sa kanya na hindi ko pwedeng gawin yung best ko kasi pageant to sinalihan natin. So, dapat fair tayo. And kung gusto ko man siya matulungan, if ever na manalo ako, yung prize, yung itutulong ko sa kanya. Thank you very much, Jesselyn Paquinto. Thank you, Thank you. Next, we have Rowena Sasaluya. Hi, Rowena. Bumati ka muna. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pag-cheer sa aming lahat ng candidates. Okay. Now, JC, please, your question. Hi, Rowena. Hello po. Yes. Ang question ko, meron kang mahigpit na kalaban dito sa Gandang Filipina. Sobrang ganda niya. Kaya lang, maling-mali ang grammar niya sa kanyang self-intro. So, sa lunch break, tinanong niya kung ano ang opinion mo sa motto at self-intro niya. Tutulungan mo ba siya? Salamat. Una, oo. Kasi napakalaking bagay yung magtanong siya sa'yo. Yung, kumbaga, yung maging open-minded siya para magtanong kung may dapat pa bang baguhin sa kanya nang hindi mo na kailangan pumuna pa. Kasi parang mas mahirap yon kung ikaw mismo yung magsasabi sa kanya na, oy, mali ito, ganyan. So, natulungan niya yung sarili niya at natulungan din niya ako na matulungan siya para magkaroon siya ng magandang performance. Wow. Wapala pa ka mga judges. Thank you very much, Rowena Sasaluya. Thank you, Rowena. Next, we have Aaron Lorraine Manuzon. Hello? Aaron? Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga kapwa ko po na besihana na nanonood ngayon, magandang gabi po! Sige, here's your question. Magmula kay Ariela. Hi, Aaron. Ito ang iyong katanungan. Sobrang bait ang boyfriend mo, kaya naman mahal na mahal mo. Kaya lang isang araw, naimbestigahan sa Senado ang tatay niya. Ill-gotten wealth pala ang yaman nila. Yung tatay niya ang kriminal at hindi naman yung boyfriend mo. Ano ang gagawin mo sa mga mamahaling regalo niya? Tatanggap ka pa rin ba ng mga expensive gifts? Para sa akin, siguro hindi niya alam na sa ganun pala galing yung mga ibinibigay niya sa aking regalo. Siyempre, tatanggapin ko pa rin yun. Mahal na mahal ako ng boyfriend ko eh. Gusto lang niya iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal at gaano ako ka-special sa kanya. Tsaka, hindi naman siya masamang tao. At hindi naman porkit kasi hindi naman masama na nakakagawa ng hindi maganda yung tatay niya is gano'n na din siya. Yun lamang po. Thank you very much, Aaron Lorraine Manuzon. Thank you. Apat na, dalawa na lang. Tuti ko, Mil Raquel Guevara. Dandan. Okay. Ilan to? Isa po. Okay.
Bumati ka muna. Mia. Ayan, binabati ko po yung mga nabuesihano dyan sa mga taga Nueva Ecija, yung mama ko po, yung papa ko nanonood. At sa lahat po ng tao dito sa studio, hello po sa inyo lahat. Okay. Please, Abel, again, another question para po kay Mir. Hello. Unang-una, Will, gusto kong batiin muna yung nag-makeup at saka yung hairstylist. Super linis. Oh, ha? From Abel Bacudo yan, ha? Mga respetadong fashion designer. Well, ano ibig mo sabihin? Yung pagka... Hindi, the last time kasi nandito rin ako, ganun din yung look nila. Super linis. So, nakikita Sino mo ba talaga nagme-makeup sa kanila? Sino? Livia Premium Salon ho. Talaga? Yung Sila nagme-makeup din po sa akin. Ay, hindi pala okay. Hindi to pala okay. Okay nga, laki nga na binagbago. Anyway, okay na ha. Si Yuki, saka sino ha? Ano pangalan? Nuki. Hindi, nung salon nila. Privia Premium Salon. Palakpakan niyo po. Hindi okay lang, di ba? Okay. Question, Okay. please. This is your question. May dalawa kang kaibigan na parehong problemado sa pag-ibig. Alin sa iyo ang mas madaling tulungan? Yung paulit-ulit na umiibig at nasaktan o yung wala nang nararamdaman? Siguro po yung wala na lang nararamdaman. Kasi wala na po siyang nararamdaman Uy, gumalang ka naman. Gumalang ka naman. Sige na po, yung nararamdaman. Eh, kasi wala na siya nararamdaman eh. Gumalang ka naman sa mga judge. Sige, sabi mo. Ano? Siguro po yung kaibigan po na wala na pong nararamdaman. Kasi wala na rin po akong tutulong sa kanya kung wala na po talaga siyang nararamdaman. Teta, ang galing sumagot ito eh. Practical. Diba? Straight to the point. Eh, ano ba matutulong ko sa kanya? Wala na siya nararamdaman. Di ba? Galing, ano? Bakit mo nasabi yun? Bakit mo nasabi yung... Yun, bakit mo? Kumbaga, wala ka nang gagawin. Wala na. Kasi po sabi ni Sir, kung sino po yung gusto kong tulungan eh. So, tutulungan ko po siya, hindi ko na po pahirapan yung sarili ko kasi wala na po na siyang mararamdaman. Galing kausap to. Madali yung kausap! Ngayon, tanong ko sa, paano yun, yung isa mong kaibigan? Oh, paulit-ulit na in love, naiinis ka na ba? Oh, laging iyak sa'yo. Ito na naman, oh. Ayoko po kasi na umiiyak eh. Paulit-ulit po siyang umiiyak, paulit-ulit po siyang nasasaktan. So, paulit-ulit din po. Kung pagkasabihan ko po siya, baka paulit-ulit lang din po. Thank you very much, Mir Raquel Guevara. Thank you, Mir. Nakabali. Next, we have April Angelic Arsiaga. Hi, April. Wow. Ganda naman. Okay, smile. And say hello to everyone. Hi, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta nyo dito. Tsaka salamat sa pag-cheer din sa amin. Sobrang na-overwhelm kami. Tsaka magandang gabi din sa pamilya ko kasi nanonood sila. Lalo na yung lolo at lola ko. Taga saan ka ba? Sa Muntinlupa, Will. Oh. Question, please. From Mr. JC Buendia. Hi, April. Ay po. Naging super close ka sa kachat mo. Sobra kasi kayong magkasundo at magkapareho ng hilig, pangarap at pananaw sa buhay. Na in love ka na sa kanyang humor at sa mga advice niya. Kaya lang, nung nag-meet kayo, hindi pala siya yung gwapong nakapost na profile pic niya. Sabi niya, totoo lahat ng namagitan sa inyo sa pag-chat. Ang question, ipagpapatuloy mo pa ba ang pakikipagkaibigan sa taong ito? Hindi, very, natatouch kasi ko. Parang dinuugoy ka pag nagsasalita si JC. Okay. Pakisagot lang. Para sa akin kasi, kung kachat ko siya at naging kaibigan ko siya doon, okay lang naman sa akin eh.
syempre, pag nakita kami, tapos nakita ko na iba nga yung itsura niya, tapos hindi siya yung ganung tao. Kakausapin ko siya, bakit kailangan niya magsinungaling? Hindi naman ako yung tipo ng taong hindi tatanggap ng, kumbaga, yung hindi siya kagwapuhan. 'Di ba? Hindi kasi physical ang tinitignan mo eh. Personality ang tinitignan mo sa isang tao eh. Kung magiging totoo pa rin siya sa akin at mangangako siya na sasabihin niya na lahat ng totoo bilang kaibigan dahil nakuha ko naman yung suporta niya at sinusuportahan ko din siya. At syempre, pag may kaibigan ka, mahal mo yung kaibigan mo. Kaya pabibigyan ko siya ng another pagkakataon po. Kasi naniniwala ako na lahat ng tao pwedeng bigyan ng chance. Kasi lahat naman ng pagkakamali napapatawad eh. Yun pa naman, simpleng picture lang yun. Diba? Okay. Anyway, thank you very much, April Angelic Arciaga. Thank you, April. And of course, we're here from Bulacan, Bulacan, Lady Jasterini Santos. Huwag kang kabahan. Sige, bumati ka muna. Ayan, binabati ko lahat ng mga kamag-anak ko na hindi ko nabati nung daily kasi nagtatampo daw sila. Tapos, yung mga kaibigan ko sa Bulacan State University, yung mga teachers ko dati sa Assumpta Academy, yung mama, papa, lola ko, ate ko, yung tito ko, saka yung Marvin Garcia's Angels, and lahat ng friends ko. Tapos, gusto ko sanang humingi po ng maraming thank you sa inyong lahat kasi sobra po yung pagkakaba ko kanina nung hindi po ako natawag. Hindi naman po ako nag-expect, pero iba po yung saya na ako po yung huling tinawag na, tas yung supporta niyo po. Kahit po hindi ako manalo, feeling ko po panalo na ako. Iyak ka. Kinakabahan ka kanina. Sobra po. Gusto ba may sabihin ako siyang katotohanan? Nagkamali lang ako ng pagbasa. Dito ka lang. Okay, ang question galing kay Miss Ariela. Nagkaroon ng contestant dito sa Wheel of Fortune. Isa siyang misis na parang okay lang na may babae si Mister, basta kumpleto ang sustento sa pamilya niya. Para kay misis, kung nakapaghiwalay siya kay Mister, magugutom ang mga anak niya. Ang tanong, ano ang masasabi mo sa desisyong ito ni misis? Maraming salamat, Miss Ariela. Unang-una sa lahat, katulad nga ng sinabi ko nung daily, nung Q&A namin, kahit kailan hindi magiging tama ang mali. Siguro, nakikita ng mga anak nila na okay sila dahil sinusustentohan nung ama yung mga anak. Pero at the end of the day, pagka nagkaroon na ng isip yung mga bata, mas tatatak sa puso nila na ang pinakain pala sa akin ng mga magulang ko, pera, sustento at material, hindi yung pagmamahal. Dahil naniniwala po ako na ang pagmamahal ang pinaka-importanting bagay dito sa mundo, hindi ang kahit anumang sustento ng pera o material na bagay. Well, thank you very much, Lady Jasterini Santos. Thank you, ladies. Thank you very much. There you have it, ladies and gentlemen, ang anim po nating mga semifinalists. Wow! Ang gagaling, mahihirapan ang ating mga judges.